Kayo mismo nag-content, ikaw mismo Mang Remit na nag-content na hindi alam nung nanay na pupunta. Di ba? So paano na yung scripted na yun na issue? Hindi nyo naman napatunayan, wawa. So dahil hindi napatunayan, hindi nyo napatunayan yung issue na yun at supalpal na kayo, kawawa, napahiya na naman kayo, no? Panibagong issue at paninira na naman. Pasalamatan muna natin si Ate Marife Langungan. Ate Marife, thank you so much sa iyong effort. Salamat po sa iyong pakape at sa iyong remit. Ay, may mga buradong. Huwag niyong burahin guys yung yung comment nila. Hayaan niyo sila diyan. Oo. Hayaan niyo sila maging bubbles diyan sa baba. Yes. Hayaan niyo sino to? Si Nish. Sila suka lang naman ay. Baka nahihilo si Nish. Oo, baka nahihilo yan. Baka naglilihi. Opo. Shoutout kay Ate Tiray. Mega love shoutout sa Sir Lime. Mega love shoutout ha. Congrats Sir Lime sa sa Jomcar, sa Team C3, sa Team Wig. Ayan, sa lahat ng Team Jomcar. Dumaan pala ang Team Jomcar dito sa lugar namin. Ay. Jesus. Kailan kayang balik doon mula Baguio, maharangan din sa daan. Charot lang. Okay. 'Di ba? Dahil nasukol sila sa issue na scripted, yung vlog kay Andrea, sa sobrang matigas din talaga mukha nito ay. Parang tulad yan. Tinext mo yung topa mo o yung nililigawan mo. Pwede ba akong pumunta sa bahay nyo? Pwede ba akong pumunta sa bahay nyo? Pag hindi sumagot, alam nga naman pupunta ka, that means hindi ka welcome. So, ibig sabihin, sinasabi mong hindi sumagot yung nanay. Doon sa chat ni Boss Rain. So, paano mo nasabi na hindi sumagot yung nanay? May ebidensya ka ba na hindi sumagot yung nanay? Doon sa chat ni Boss Ray? May ebidensya ka? Wala. So walang kwenta yung argumento mo na yan. Walang kwenta yung sinasabi mo na yan. Ako meron. Pero hindi pwede ipakita. Kasi syempre, ano yun ay? Privacy yun ay. Diba? Kaya nga, sinasabi ko na hindi porke sinasabi ko na porke tinanong ni Kalinga Prab si nanay na kung alam mo ba na pupunta kami ngayon at sumagot si nanay ng hindi, hindi na nag-reply si nanay kay Rain. Ang sabi nung sige tuloy natin ha. Hindi nag-reply sa'yo. Paano mo nga nasabing hindi nag-reply? Paano mo nasabing hindi nag-reply nga ni? Sinasabi nga ni Kalinga Prab na pumayag ay. So paano nila malalaman na pumayag yung nanay kung hindi nag-reply? Nag-iisip ka ba? Ha? Nag-reply yon at pumayag na i-vlog. Ang problema, Mang Remit, hindi lang alam nung nanay kung kailan pupunta ang Team Kalingap. Kasi nga, hindi rin nagsabi, siguro, si Boss Rain kung kailan sila pupunta. Kasi nga busy sila. Tama? Pero, yung pagpayag na i-vlog si Andrea, nandun na, napag-usapan na. Pumayag na nga. Kaya nga pumunta ay. Kaya nga sabi ni Kalinga Prab na pumayag ay. Hindi mo pa rin gets yun? About sa pagpayag sa pagbablog kay Andrea, tapos yung usapan, malinaw yung usapan, pumayag. Ang hindi lang po alam nung nanay kung kailan pupunta. Kaya ngayon, nung tinanong ni Kalinga Prab, ang linaw ng tanong, alam nyo ba na pupunta kami? Ang sabi, hindi. Ang layo doon sa issue na pumayag i-vlog si Andrea, di ba?
Ang tanong, ang pagpapaalam nila ay pwede bang i-vlog si Andrea? Pumayag yung nanay. Hindi naman about doon sa pagpunta kung kailan. Nagagets mo ba? Baka hindi mo pa rin gets. Nilamon ng taba niya, kanyang utak. Yung utak bumaba sa pisngi. Busken Red. Diba? Napakasimple lang. Bakit masyado mong kinokonek yung pagtatanong at pagsagot ng nanay na hindi doon sa pagpayag na i-vlog? Porke sumagot yung nanay na hindi na pumapayag i-vlog? Ha? Totoo ba? Ang tanong ni Kalinga Prab, ang layo. Alam nyo ba na pupunta kami? About sa pagpunta nila, yung hindi alam nung nanay. Pero about sa issue, o about sa ibablog nila yung anak, alam ng nanay. Nagigets mo ba? Di ba ang ini-issue nyo yung i-vlog yung Andrea? I-vlog si Andrea? Kung pumayag? Sinasabi nyo hindi. Ang layo naman doon sa argumento mo. Ang tanong ni Kalinga Prab, ang linaw, alam nyo ba na pupunta kami? Ang sabi ng nanay, hindi. So ibig sabihin, hindi alam ng nanay na pupunta sila sa araw na yon. Pero alam na nung nanay na ibablog yung anak niya. Pumayag na nga ni. Nagagets mo ba? Magkaiba kasi yun, Mang Rimit. Tapos bubutasin mo ang Kalingap dyan sa argumento mo na yan, dyan sa linyahan na yan sa pagtatanong ni Kalinga Prab at pagsagot ng nanay. Hindi mo mabubutas yan. Kasi malinaw dyan yung tanong ni Kalinga Prab na hindi mo lang talaga naintindihan. Ba't di mo naintindihan yon? Kala ko ba matalino ka? Hindi, kayo guys, ano sa tingin nyo? Eto, pakinggan natin pakinggan natin. Hindi sumagot kung pwede kang pumunta o hindi. That means hindi ka welcome. Hindi daw sumagot kung pwedeng pumunta o hindi. Bakit? Yun ba yung pagpapaalam ni Boss Rain doon sa nanay? Ang pagpapaalam ni Boss Rain doon sa nanay kung pwedeng i-vlog, hindi kung pwedeng pumunta. Bungol! Mang Rimit naman Ang pagpapaalam ni Boss Rain, kung pwedeng i-vlog. Pumayag yung nanay. Hindi ang pagpapaalam ni Boss Rain, kung pwedeng pumunta. Kaya nga sinasabi ni Kalinga Prab, di ba? Pumayag na i-vlog. Ibig sabihin, yung conversation ni Boss Rain at nung nanay about kung pwedeng i-vlog. Malamang, ang tanong ni Boss Rain doon kung pwedeng i-vlog si Andrea. Hindi mo na-gets yun? Kala ko ba matalino kang animal ka? Ay, bopuls ka din pala. Di ba? Hindi. Ano nyo? Isipin nyo. Sinabi ni Kalinga Prab na pumayag na i-vlog si Andrea. So, ibig sabihin, yung message ni Boss Rain ay pagpapaalam kung pwedeng i-vlog o ipakita sa video yung anak nila na si Andrea. Tama? Hindi about doon sa pagpunta nila. Nagigets mo, Mang Rimit? Yung sa'yo, sinasabi mo, na ang message o sinabi nila pagpapaalam nila ay pagpunta. Nagigets nyo ba? Alam ko nagigets nyo yung sinasabi ko, guys. Okay? Paano na yan? Balak nyo pagtakpan yung scripted dito. Kala ko ba, masyado kayong bilib dito kay Mang Rimit ay. Pero kita nyo butas na butas ko siya dito. Akala niya mabubutasan niya si Kalinga Prab, pero siya ang butas dito. Kasi ang layo ng argumento niya dito, guys.
Ang gusto niya lang dito ay palabasing magmukhang masama si Kalinga Prab, ang Team Kalingap, sa pagpunta nila kay Andrea. Which is, hindi naman yun yung issue. Ang issue dito, kung pumayag ba yung nanay na i-vlog? Pumayag. Okay? Pero ang argumento mo, kung pumayag pumunta. Isa pa, hindi mo naman alam kung ano yung pinagpaalam ni Boss Rain doon sa nanay. 'Di ba? Malinaw sa sinabi ni Kalinga Prab, na alam nung nanay na ibablog nila. Ibig sabihin, nagpaalam si Boss Rain na kung pwedeng i-vlog yung anak nila. Ay di, malamang sumagot yung nanay na pwede. Hindi yung sinasabi mo na kung pwede silang pumunta at sinasabi mong hindi nag-reply. Di ba? Kung pwede kang pumunta o hindi, that means hindi ka welcome. Hindi ganun yun. Once na nagkausap si Sir Rain at yung nanay at nagtanong sila na kung pwedeng i-vlog yung anak nila at pumayag, ibig sabihin, hindi na nila kailangang magtanong kung pwedeng pumunta. Nagigets mo ba? Ay, nako Mang Rimit. Habol mo lang talaga dyan palipad at kita. Kiniklaim mo na matalino ka pero palpak ka. Akala ko ba matalino? Dun pa lang, hindi mo na naintindihan, yung mga nangyayari. Hindi ka yata nag-iisip. Ang layo, pre. Ang layo, boy. Napakalayo, boy. Wala kang common sense, boy. Paano ka naging matalino, boy? Kasi ang argumento mo dyan, sinasabi mo, na nagpapaalam, pumunta doon. Na hindi nag-reply yung nanay. Oo. Ngayon, iniisip mo na dahil sumagot yung nanay ng hindi, sinasabi mong inambush. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi alam nung nanay yung pagpunta nila, ibig sabihin, hindi scripted. Pero alam nung nanay na ibablog si Andrea. Ibig sabihin, pumapayag yung nanay na i-vlog nila si Andrea. Kaya pumunta ang Team Kalingap doon. Kaso, hindi nga lang alam nung nanay kung kailan, anong oras at anong araw. Kasi nga, ang pinagpaalam lang nila malamang kung pwede bang i-vlog si Andrea. Ngayon, dahil pumayag yung nanay, malamang doon sa usapan ni Sir Rain, hindi naman yan pupunta kung hindi pumayag ay, di ba? Hindi naman yan pupunta sila. Malamang nag-reply yung nanay at sinabing pumayag. At yun din yung sabi ni Sir Kalingap na pumayag na i-vlog. Ngayon, about sa pagpunta naman, hindi na alam nung nanay siguro kung kailan pupunta. Kaya nabulaga sila. Kaya ang sagot nung nanay, hindi nila alam na pupunta ang Team Kalingap doon sa araw na yon. Yun yung issue doon. Yung hindi alam yung pagpunta. Pero, nakapagpaalam na pwedeng i-vlog yung anak niya. Napag-usapan na nila about doon sa pagbablog. Okay na, malinis na. Ang hindi lang alam ng nanay is yung pagpunta kung kailan. Ngayon, kung nabigla silang pagpunta doon, ibig sabihin, hindi scripted. Diba? Ngayon, ginagawa ni Mang Rimit, pinipilit niyang gawing masama ang Team Kalingap sa pagpunta doon. Na hindi naman niya alam kung ano ang mensahe o conversation ni Sir Rain at nung nanay. Aray mo. Pero ako, doon sa mga nangyayari, doon sa mga tanong ni Sir Kalinga Prab, sa sagot ng nanay,
At doon sa sinasabi ni Kalinga Prab, na alam naman nung nanay na ibablog, alam ko na kung ano yung pinag-usapan. Di ba? I-analyze nyo lang. Kasi hindi naman pwede na detalyado doon sa vlog. Na ilalagay, nagpaalam kami, hindi lang namin sinabi kung kailan kami pupunta. 'Di ba? Hindi detalyado. Pero doon malalaman nyo, dahil tinanong ni Kalinga Prab na alam nyo ba na pupunta kami, at sumagot yung nanay na hindi. So ibig sabihin, surprise yung pagpunta nila doon. Huwag mong sabihing ambush. Sinasabi mong ambush para maging pangit yung tingin ng mga viewers mo sa Team Kalingap. Bakit hindi mo sabihing surprise? Ibig sabihin, surprise yung pagpunta nila kay Andrea. Nagigets mo? Sas naman kay naman. Ambush agad porque hindi alam na pupunta. Hindi ba pwedeng surprise? Mang Rimit, may iba pang word. Wag naman yung mga bad. Katulad ng ambush. Surprise. Diba? Mga supot talaga kayo. Ngayon, dahil nga pumunta na sila doon na surprise. Kasi hindi alam nung nanay. Pero alam nung nanay na talagang iba-vlog si Andrea. Pumayag na. Di ba? Meron pa akong nasisilip na isa. Di ba? Kung halimbawa, hindi nakapag-reply yung nanay. O halimbawa, sige, halimbawa, ito si sinasabi ni Mang Rimit. Sige, itong senaryo na sinasabi ni Mang Rimit na nag-chat sila, napupunta sila. Sige, pagbigyan natin. Kahit wala naman siyang nabasang conversation na ganun. Sige, ipagpalagay na nag-chat si Rain, Boss Rain, na napupunta sila. Tapos hindi agad na nabasa ng nanay. Kaya ang sabi ng nanay, hindi niya alam na pupunta. About sa pagpapaalam na pagpunta, kunyari sakay natin itong argumento ni Mang Rimit. Yung yung senaryo niya. Sige, pumunta. Hindi na paalam. Pero Mang Rimit, doon sa iba-vlog si Andrea, na yon? Naka-okay na yon. Napag-usapan na, ha? Sige, yung senaryo mo, na pagpunta doon na hindi naka-reply si nanay, kaya hindi alam. Porke ba, hindi naka-reply yung nanay, at hindi alam nung nanay na pupunta sila doon ay hindi na pumayag na i-vlog si Andrea? Porke pa, na hindi naka-reply at hindi alam nung nanay na pupunta sila, hindi na welcome? Ganun ba yon? Bakit? Noon lang ba nila nakilala yon? Diba? Pwede naman sila magtanong ulit pagpunta nila doon, diba? Pagpunta nila doon, pwede naman sila magtanong ulit kung pwedeng i-vlog. Hindi mo pwedeng idadahilan na na-ambush sila. Hindi pwede yun. Walang ganun. Walang ambush na nangyari, Mang Rimit. Walang ganun. Ilusyon mo lang yan at walang katotohanan yung ilusyon mo na yan. Kung i-analyze mo lahat yan, walang ganung nangyari. Na pinapalabas mo na inambush, hindi na makatanggi. Kalokohan yun. Kasi una pa lang, na kung ayaw talagang ipa-vlog, doon pa lang, sa message kung pwedeng i-vlog, hindi na sila pumayag. Ay pumayag nga ne! Sinabi nga ni Kalinga Prab na pumayag nga ne. So wag mo i-connect yung pagpunta nila doon sa pagpayag na i-vlog. Magkaiba kasi yun. Iba yung issue ng pagpunta nila doon ng biglaan at iba rin yung issue yung pagpapaalam nila na i-vlog si Andrea. Di ba?
Hindi pwedeng dahil walang reply, hindi na pumayag. 'Di ba? Oh, malay mo, hindi active, walang load. Ganito kasi yan. Kung halimbawang ganun yung nangyari, no, na hindi naka-reply, pero hindi ako hindi ako sang-ayon sa argumento nito ni Remit eh. Hindi ako sang-ayon, ang layo, malayo talaga. Kumbaga, ang pake niya lang talaga dito sa ganitong argumento na to is para siraan at para maging hindi maganda yung iisipin ng tao sa Kalingap. Yun yung kanyang dito. Sa argumento niya to, no? Walang kwenta yung argumento niya. Real talk lang, walang kwenta yung argumento niya. Kayo guys, tatanungin ko kayo. May kwenta ba yung argumento nito? Oh. Oh, nakita mo 'yon, oh. Yan, tingnan niyo Meron silang distraction na ginawa. Yan, oh. Nananig. Oh, mismong pati yung Ay, Ate Jen Mura, mega love shoutout po sa kulay. Thank you so much, Ate Jen Mura. Naku, okay lang naman po pag mamaya na lang kayo pag kakanta ko mamaya, kakantahan ko kayo. Gusto niyo ba 'yon? Ha? 'Di ba? Galaw-galaw din minsan para di may stroke, palike din, sabi ni Danny Load. Ay, shoutout sa inyo, Ate Superlanya, mega love shoutout 'Di ba? Oh. Pakinggan natin yung argumento niya dito. Nung tinanong, naglagay sila ng subtitle. Tingnan mo ha. Mismong subtitle, pinapansin, pinupuna ng... Ay, Diyos mio. Pati ba naman subtitle? Issue din sa inyo? Hindi nyo pinalampas. Nimal talaga. Para yung attention nyo mapunta doon sa subtitle, hindi sa sinasabi. Ay, hindi. Nung napanood ko yan, hindi naman napunta sa subtitle yung attention ko ay. Sabi mo lang yan. Hindi napunta sa subtitle yung attention ko nung pinanood ko yan. Totoo yan. Kung manonotice nyo Ate Norman Jean, shoutout sa'yo. Ikaw lang yung nakapansin yan. Ikaw lang. Tapos, dahil napansin mo yon, syempre, gusto mo mag-reaction dyan, isi-share mo din sa iba. Which is, kung talagang yun yung talagang purpose doon sa video na yon o doon sa subtitle na yon, di sana alam nung iba yan. Ba't ikaw lang yung nakakaalam? Ako nga, di ko alam di ko napansin yung subtitle na yan Hindi ko naman napansin nung pinanood ko yan Basta doon ako nakatutok sa video, doon sa galaw ng tao, doon sa sinasabi nila. Doon muna kayo yung iba. Sino Alam niyo na pupunta po kami ngayon? Hindi. Hindi po. Nabasa ko po yun ni Kuya Ray. Bigla-bigla na lang siyang tumatawa. Yun yung subtitle. Bigla-bigla na lang siyang tumatawa. Kasi yun yung nakalagay, yun yung expression ni Andrea. Kaya, nilagyan ng subtitle. So para sa'yo, yung subtitle na yon, distraction? Mang Remit naman Mukhang ikaw lang yung na-distract. Kasi ikaw yung nagbibigay ka ng reaction mukhang ikaw lang yung na-distract. Kahit panoorin ng viewers mo yan, hindi sila madidistract Ikaw lang yung na-distract dyan. Sa totoo lang. Kaya nga shinare mo sa viewers mo kasi ikaw lang yung naka-notice at ikaw lang na-distract Siyempre, sasabihin mong distraction yan kasi na-distract ka. Pero kami sa normal na manonood dyan sa video na yan, hindi namin napansin yan. Hindi namin napansin yan. Okay? Kasi kita naman doon sa tao, kita kay Andrea. Kumbaga parang hinighlight lang nila yan. Kaya naglagay siya, si Kalinga Prab, ng ganyang subtitle. And hindi si Kalinga Prab ang naglagay niyan. May editor siya. So paano mo sasabihin na si Kalinga Prab ang may gawa niyan?
Eh si Kalinga Prab, hindi naman siya yung nag-e-edit niyan. May editor nga ni. So, kung may naglagay yung editor na nga bigla-bigla siya tumawa, eh di ang sisihin mo yung editor niya. So, hindi si Kalinga Prab. Di ba? Napansin mo rin ba at alam mo rin ba na ang naglagay niyan, ng subtitle na yan, eh yung editor niya? Oh, hindi mo napansin. Kasi na-distract ka nga. Kaya sinasabi mo na si Kalinga Prab ang naglagay niyan. Bopols ka talaga. Shoutout kay Ate Superlanya. I'm proud of you. Go papabarsaya. Salamat po Ate Superlanya. Pasalamatan po natin yung mga nagpapakulay at yan ay pangkapi ko mamaya. Ano? Di ba? Kung para sa'yo distraction yan, so baka nga di alam ni Kalinga Prab yan kasi hindi naman siya nag-e-edit ng video May editor nga ni. So paano mo isisisi ngayon kay Kalinga Prab yung paglalagay ng subtitle na ultimong subtitle, ginagawa mong isyong animal ka? Ha? Anak ka ng tibaklod talaga. Mukhang ayaw mong maalis sa top 100 na top 100 na super chatted nandun yan kaya nga ganyan na ganyan yan Kasi dahil kita yan, pera yan. Diba? Bigla na lang lumalabas ka ng subtitle, Rab. Ba't kay Kalinga Prab mo yung subtitle na yan? Hindi naman siya nag-edit niyan. May editor yan. Dapat sinabi mo, bigla-bigla ka naglalabas sa subtitle, editor ni Kalinga Prab. Dapat ganun. Ay, bupuls ka talaga. Na-notice mo na may subtitle, pero di mo na-notice na may editor si Kalinga Prab? Aray mo, pagkak. Kasi nga, ang focus mo siraan ng Kalingap. Ang focus mo maging masama ang Kalingap sa tingin ng mga viewers mo. Di ba? Shoutout kay Zan Cortez, Papa V. Bisaya ka po ba? Hindi po. Mama ko po Bisaya. Kaya po may punto rin yung salita ko kasi mama ko po Bisaya. Pinanganak po ako sa Tagalog region. Tagalog po, Tagalog. Di ba? Nako naman. Tali natin. Tapos sasabihin nyo, nagpaalam naman kami. Totoo naman. Totoo naman yun, Mang Rimit. Nagpaalam sila. Bakit ko nasabi? Hindi naman sila basta-basta pupunta doon, Mang Rimit, kung hindi nagpaalam. Ngayon, ano ba yung sinasabi mong nagpaalam o hindi nagpaalam? Yun yung pagpunta. Ipagpalagay na hindi nagpaalam yung pagpunta. Anong issue nun? Ang importante, na ipaalam nila na nagkasundo po yung nanay at si Sir Rain, si Kalinga Rain, na about doon sa pagbablog kay Andrea. Yun ang importante doon, Mang Rimit Diba? Yung pagpayag nung nanay na ma-vlog si Andrea. Alam mo, Mang Rimit, kung hindi pumayag yung nanay na ma-vlog si Andrea, wala tayong napanood na vlog about kay Andrea. Gets mo? Ngayon, yung argumento mo na pagpunta, bakit pupunta ba yung mga yan kung hindi naman pumayag yung nanay na i-vlog? Iba kasi, yung pagpapaalam na i-vlog si Andrea at iba rin yung pagpapaalam ng pagpunta nila. Nagigets mo ba? Ngayon, kung pumayag naman yung nanay na i-vlog si Andrea, nonsense naman. Nonsense na. Yung issue nyo, kung hindi nagpaalam, surprise nga ne. Surprise nga ne. Alam mo yung surprise? Alam mo, Mang Rimit, yung surprise para sa'yo, ambush. Ay, salamat po kay Ate Perlita. Ate Perlita, thank you so much. Tawa ko sa'yo, magaling ka talaga mag-reaction. Thank you sa pagtagol sa Kalingap. Totoo lang naman po yung sinasabi ko real talk lang naman po talaga yung sinasabi ko dito. Walang halong kasinungalingan po ito.
ay kung ano po yung nakikita kong totoo, kung ano yung nakikita kong tama, at realidad, real talk, yun lamang po ay. Kasi, para sa akin, yung sinasabi ng mga remit, napakalayo sa realidad. Na porke sumagot yung nanay na hindi alam yung pagpunta ng Team Kalingap doon, ay hindi na pumayag i-vlog yung anak niya. Di ba? Ha? Dahil hindi lang alam nung nanay napupunta ang Team Kalingap sa araw na yon, sa oras na yon, sa petsa na yon. Eh sasabihin mo nang hindi payag o hindi pumapayag na i-vlog si Andrea? Ang layo po sa realidad nun. Hindi po pwedeng ganon. Hindi yun pwede. Sinasabi nyo nga na matalino si Kalinga Prab, si Kuya Bal. So kung sinasabi nyo matalino sila, ibig sabihin alam nila yung magiging risk o consequence kapag sila hindi nagpaalam about sa pagbablog kay Andrea. Nagigets nyo ba? Real talk lang. Kayo na mismo nagsasabing matalino. Ha? Si Kalinga Prab, si Kuya Bal. Pero yan simple na yan, hindi nyo magets. Ha? Nang dahil lang sa sagot ni nanay na hindi alam yung pagpunta nila, eh sasabihin nyo na agad na hindi alam o hindi nagpaalam o hindi payag na i-vlog. Ay nako, Mang Remit talaga, no? Inambush nyo eh. Oh, inambush. Sinorprise, Mang Remit. Kasi una pa lang, alam na at okay na yung usapan about sa pagbablog kay Andrea. Okay? Napagkasunduan na yon. Una pa lang. Ha? Kaya nga sila pumunta eh, kasi pumayag eh. Hindi naman sila pupunta kung hindi pumayag. Ha? Ngayon, kung ang argumento mo, eh binigla nilang pagpunta doon, hindi ambush ang tawag doon, surprise. Bakit ba sasabihin mong ambush? Para ano? Para magmukhang masama ang Kalingap sa pagpunta doon. Mang Remit, ang ambush, ganto, aambangan ka, tapos pagbababarilin yung sasakyan mo, o pagbababarilin kayo, yun yung ambush. Saan ka nakakita na ambush na tinutulungan? Mang Remit naman eh. Pinaglololoko mo yung viewers mo. Baka mamaya yung mga viewers mong nanonood sa'yo, pag biglang may lumapit sa kanila, tinulungan sila. Uy, inaambus mo ako ah. Mali yan, inaambus mo ako, sabi ni Mang Remit, ambus yan. Mang Remit naman. Sana naman sagutin mo na to ha. Oo. Sagutin mo na ha. Kasi hindi mo na ako kino-content. Nai-miss ko nang i-content mo ako. Oh. Hindi nga, Mang Remit. Seryoso ka ba sa sinasabi mo o content-content lang din yan? Oo. Content-content lang din yan para makakuha ka ng sponsor, para siraan ng Kalingap. Nakakahiya naman yung ginagawa mo na sisiraan mo ang Team Kalingap para makakuha ka lang ng palipad at sponsor. Hindi mo ba kaya na wala kang sinisiraan tao pero kaya mong makakuha ng sponsor at kita? Hindi nyo ba kaya yun? Di, tanong lang. Oh, tanong lang. Kasi dito, lumalabas na talaga sinisiraan nyo lang at gusto nyo lang na ipakita sa viewers nyo na masama ang Team Kalingap. Papa Bear, paambos ako sa'yo, sabi natin mo pan fitness. Hindi nga, Mang Remit, kung may nanonood sa'yo na ganyan yung mindset mo, nabibiglain yung pagpunta, tapos tutulungan naman yung tao, i-ambush para sa'yo. Paano naman kung may yung nanonood sa'yo, may biglang lumapit na vlogger dun sa nanonood sa'yo? Pag biglang lumapit yung vlogger tapos fist bump, ano yan? Inaambush mo ako.
Hindi, peace bomb. May pera to sa ano. Ambush yan! Sabi ni Mang Remit, ambush yan! Ambush! Ambush! Inaambush mo ako! Di ba? Ano nangyari sa viewers mo? Eh, di mo kasi lang tanga. Katulad mo. Tutulungan mo na, biglang lumapit, binigla. Tapos ang ituturo mo, ambush ang tawag doon. Hindi ba pwedeng surprise? Mang Remit, hindi ba pwedeng surprise yung tawag doon? Pwede naman siguro surprise ang tawag doon, ano? Mang Remit? Anak ka ng tipaklog talaga. Oo. Grabe effort mo Oo, akalain mo yung surprise naging ambush. Hindi guys, concern kasi, ay pagpalagay yung senaryo ni Mang Remit. Senaryo ni Mang Remit na hindi nag-reply, no? Yun yung senaryo niya, yung hindi nag-reply. Dahil hindi nag-reply, senaryo ni Mang Remit to pagbigyan natin. Dahil hindi nag-reply yung nanay, kung halimbawa nag-chat sila, napupunta na sila doon, hindi nag-reply. Siyempre, beneficiary ng Team Kalingap, si Andrea. So, mag-aalala ang Team Kalingap. Concern kasi, ang Team Kalingap ay, bakit hindi nagre-reply? Baka kung ano na nangyari. Concern ang Team Kalingap. Huwag niyong igaya sa inyong mga antay kayo na wala kayong concern sa tao na para sa inyo kapag hindi na nag-reply yung tao, wala na kayong pake. Diba? Wala na kayong pake kapag hindi nag-reply. Bahala yan. Kung ano man na mangyayari sila doon, bahala sila doon. Ang Team Kalingap kasi, beneficiary nila yun. May concern sila doon. Diba? Kung sakaling di naka-reply, at sinasabi mo na nag-chat, na chat na pupunta, Okay? Kung may ganun, kung sakaling hindi naka-reply, mag-aalala. At naiintindihan ko kung concern ang Team Kalingap kasi beneficiary nila yun. Nagigets mo? Bene nila yung involve. Di naman kung sino-sino lang na nakilala lang nung araw na yun. Diba? Ngayon, yung concern ng Team Kalingap, kung sakali doon sa senaryo mo na yan, ginagawa mong ambush para sa'yo. Anong purpose? Para siraan ang Team Kalingap. Para pagmukaing masama ang Team Kalingap. Sa viewers niya. Diba? Kaya kung yung mga naniniwala sa'yo, na viewers mo, mga bopol siya mga yan. At hindi ako magtataka na kapag may lumapit sa mga yan na tutulong sa kanila ng biglaan, iisipin nilang ambush. Tatakbuhan nila yung tulong kasi ambush. Animal ka talaga, Mang Remit. Grabe ka. Grabe yung mindset mo. Ano yan? Sa sobrang talino mo ba yan? Lumampas na sa 100%? Yung katalinuhan mo? Kaya naging ganyan? Pusang galang yan. Diba? Ngayon, para maging masama ang tingin ng tao sa ginagawa nila, kahit ang totoo, concern sila, kaya sila pumunta, no? Na, alam mo yun, diba? Sa argumento mo, no? Na hindi nag-reply, ibig sabihin hindi pumapayag. Diba? Walang reply. Diba? Kung sakali lang naman na walang reply. Pero ako guys, nag-reply yan si nanay at may usapan na yan sila about sa vlog kay Andrea. Kasi kung hindi naman pumayag si nanay na i-vlog si Andrea, hindi sila bigla-biglang darating doon kay Andrea. Okay? Ngayon, bigla-bigla silang dumating doon kasi gusto nilang maabutan kung ano ba talaga yung... Kasi eto guys kapag sa vlog kasi, mas maganda yung kung ano talaga yung sitwasyon. Ngayon, hindi siya scripted. Diba? Kasi hindi alam yung pagpunta. Biglaan. So kung ano yung makikita at madat nandun, yun na yun. So hindi siya scripted. So nasa na yung issue nyo na scripted yung vlog na yun? Nawawala na.
Di ba? So dahil nga gusto ni Mang Remit, gusto ng mga antay na maging pangit, masama ang kalabasan ng Antay Kalingap, ng Team Kalingap sa pagpunta doon, sasabihing ambush. Kahit surprise. Yan ang utak ng mga inggit na kahit maganda yung intensyon ng tao, gagawin nilang pangit sa mata ng naniniwala sa kanila. So ano magiging impluwensya nila? So magiging matatakot na yung mga nanonood sa kanila na pag may lumapit sila sa kanila bigla-bigla, ambush na. Pag may pumunta sa kanila, bigla-bigla, ambush na. Ay paano kung bill ng kuryente yung pumunta? Ambush na rin. Bigla-biglang pumunta yung nagdi-deliver ng mga bill ng kuryente. Di ba? Bigla-bigla rin pumupunta yon. So ambush na yon. Ay sus talaga Mang Remit. Kainaman ka ay. Ay, ano yan? Ano yung sinusuksok mo sa may gate? Hala, ambush! Bigla to, di ko alam. Kasi, hindi naman nagpapaalam yung mga kartero na naghatid ng mga bill ng kuryente. Hindi rin nagpapaalam yon. Hindi rin yung nagchat-chat. So, ang tawag doon, ambush. So, paano yung nagdi-deliver din ng mga ng tubig? Ng bills ng tubig. Hindi rin yung nagchat-chat sa akin. Sa inyo ba, nagchat-chat ba yon yung nagdi-deliver ng bill ng kuryente, nagdi-deliver ng bill ng tubig? Nagchat-chat ba sa inyo? Pusang gala, ambush pala ako. Ang dami ko ng beses palang na-ambush. Takbo! May ambush! Yung bill ng kuryente na Ted, hindi na ba nagchat sa akin? Takbo tayo! Animal ka talaga, Mang Remit. Kung ano-anong pinagsasabi mo sa viewers mo, no? Oo. Pati ako, baka ako yung ma-influensyahan mo niyan, ay. Baka mamaya, pag may pumunta ng tao dito sa harapan ko at maghahatid lang naman ng bill ng kuryente, takbuhan ko. Ay, pabigla-bigla po kayo. Inaambush nyo ba ako? Bigla-bigla nyo isisingit yung sobre dyan sa may gate ko? Ambush yan. Hindi kayo nag-chat. Hindi kayo nag-chat sa akin. Wala akong reply sa inyo. Di ba? Sasabing ambush. Di ba? Mga inggit kasi. No? Di ba? Sila po ang bumubulag sa mga viewers nila. Na yung mga viewers naman nila, paniwalang paniwala. Wala namang ebidensya. Di ba? Real talk lang Kasi kung yan yung pagbabasihan mo, kung yan yung magiging argumento mo, na nakapag hindi nag-reply, ambush na ang tawag. Kapag binigla mong pumunta. Ay paano na ngayon yan? Ay hindi pa nga, ito pa matindi. Yung mga kartero, na bigla-bigla na lang pumupunta dito, hindi nagchat-chat sa akin. Paano yun kung ganun yung mindset mo? Na-ambush pala tawag doon. Di ba? Malabo. Malabo mangyari yung ganyan sinasabi. Ang ambush kasi, boss, bro, yung aambangan ka sa daan sa maliblib na lugar, tapos pagbabariling ka, yun yung ambush, literal. Wala kasing ganyang ambush na yung binibigla ka. Hindi ambush ang tawag doon, surprise yun. Lalo na kung wala namang masamang mangyayari sa'yo kapag binigla ka. Nagigets mo ba? Surprise ang tawag doon, boss. Huwag kang maging bungol-bungol. Walang ambush na magiging masaya yung tao dahil may blessing. Ang ambush, patay ka. Real talk lang Saan kayo nakakita ng ambush na tinutulungan? Kasi ang lahat na nababalitaan ko na ambush, patay yung ina-ambush. Real talk lang. Opo.
Ay, hindi naman. Medyo merong nakakaligtas na inambush. Oo, di ba? Kapag hindi natatamaan ng bala. Oo, di ba, Mang Rimit? So, paano mo sasabing ambush yung ginawa ng Team Kalingap? Ha? Kung natulungan nila yung tao. Tingin mo sa Team Kalingap, may mga Armalite na dala? Para ambusin yung pamilya ni Andrea. Bungol! Animal ka. Napakalayo ng argumento mo. Kabubuhan, kabupulan yan. Diba? Isa pa. Ha? Itong mga to talagang bumubulag sa viewers nila. Ha? Hindi kami bulag dito para hindi makita yan. Tsaka ito pa. Wala naman tayong narinig sa nanay ni Andrea na sinasabi na sila ay inambush ng Team Kalingap. Meron ba? May narinig ba kayo? Bakit sinasabi ng Rimit na to? Na-ambush daw ang ginawa ng Team Kalingap. Pambibintang na naman. Di ba? Bakit kayo? O ikaw, Rimit? O boy, tanong. Ang magsasabi niyan. Pinapangunahan mo yung nanay. Charot ka, titiray. Di ba? Wala. Kaya sumagot ka na sa akin. Wala ka bang kita kapag ako yung inaano mo? Ambush nyo! Hindi nga ambush ang tawag doon. Maliwanag dito na walang consent. Maliwanag na walang consent? Dahil sa sagot ni nanay na hindi alam yung pagpunta ng Kalingap? Wala ng consent? Ay, nako naman. Boy! Tapos na yung usapan about sa pagpayag. Nagkasundo na nga Nagkasundo na i-vlog si Andre. Nagkasundo na nga Tapos sasabihin mo walang consent. Grabe ka naman. Dahil lang doon sa tanong ni Kalinga Prab na, alam nyo ba na pupunta kami? And then sumagot yung nanay, hindi. Pero labas doon yung usapan nila na napagkasunduan na pwede nang i-vlog si Andrea. Tama? Labas yun doon. Diba? Kasi ang tanong ay yung pagpunta, hindi yung pagbablog kay Andrea. Tama? Tama. Diba? Hindi naman about yung tanong sa pagbablog kay Andrea. Ang tanong is about sa pagpunta. Ngayon, dahil hindi alam ni nanay na pupunta ang Team Kalingap, ulit-ulitin ko yan sa'yo. Sasabihin mo na hindi walang consent? Okay? Siguro yung pagpunta hindi alam. Kasi ang napag-usapan nga lang nila is about na doon sa iba-vlog si Andrea. Which is walang date, walang oras, walang araw kung kailan pupunta ang Team Kalingap. Kasi alam naman nating lahat na ang Team Kalingap ay busy. Sa dami ng ginagawa nila. Busy yan. So hindi nila makasigurado kung kailan sila pupunta, kaya wala silang binibigay malamang na araw o petsa o oras sa pagpunta nila. Kaya nangyari, surprise visit po ang nangyari. Hindi po ambush. Napilitan magbigay ng consent kasi Napilitan. Napilitan daw. Tapos na nga na yung usapan about doon sa iba-vlog si Andrea Paano mo sasabihin napilitan? Paano mo sasabihin napilitan? Mang Rimit? nandyan na kayo. Napilitan dahil nandun na raw sila. Dahil pumunta yung Kalingap doon, napilitan. Anak ng tinapay ka naman talaga. Sa sobrang tigas na mukha ninyo, pinilit nyo pa rin kahit hindi nag-reply kung pupunta kayo or hindi. Alam mo,
masasabi ko, mas matigas yung pagmumukha mo. Ha? Dahil pinipilit mong na ipaalam sa viewers mo na masama ang Team Kalingap. Kahit ang katotohanan, concerned sila doon sa bibisitahin nilang beneficiary nila. Diba? Mas maktigas sa mukha mo. Gayong wala ka namang alam sa pinag-usapan ni Kalingap Rain at nung nanay. Maintindihan ko ba kung may conversation kanila at may papakita ka dyan Wala, di ba? Wala. Tamang hula ka lang. Tapos hindi mo kayang i-analyze. Ano asaan namin? Antay-kalingap ka nga ay. Siyempre, ang focus mo, pagmukaing masama ang Team Kalingap sa viewers mo. Kaso, masosolplak nga kita. Hindi pwede ang kasinungalingan mo. Yun yung sinasabi ng pamilya. Yun yung claim ng pamilya. Claim ng pamilya? Sino? Yung dami account? Si Kate BM o si Kate MB ba yun? BM? Paano mo nasabing pamilya yun ni Andrea? Patingin nga na mukha. Patingin ang interview nyo. So naniniwala ka dun sa dami account? Na kayo rin naman mismo ang gumawa? Aray mo. Anak ng tinapay, mga bungol nga talaga kayo. Tama nga talaga ang sinasabi ni Kalingap Rab na Nagmumukha silang mga tanga sa ginagawa nila. di ba? Anak ng tinapay na yan. Hindi nyo nga napatunayan na pamilya ba talaga yun Patunayan nyo muna na pamilya yun ni Andrea. Dapat may pagkakakilanlan, hindi dami account. Isas! Kaya naman. Sige. Diba? Balikan natin na ba yung damage control mo dito? May pa-damage control ka palang kapang nalalaman. Ay, sus! Yung utak mo may damage. Damage control ka na lang, sinungaling ka ba? Ay, ikaw yung sinungaling dito. Unang-una, ba't ka sinungaling? Sinasabi mong ambush. Wala namang namatay. Kahit i-search nyo sa Google kung anong ibig sabihin ng ambush. Ang meron doon, nung pagpunta ng Kalingap, tinulungan. Wala namang pinatay doon. So, paano mo sasabing ambush? So, sino sinungaling ngayon? Ikaw. Ikaw ang sinungaling. Kala ko ba matatalino kayo? Kala ko ba matatalino kayo? Ayan ambush. A sudden surprise attack. Launch from hidden or concealed position. Ambush. Nakatago Hide attack surprise attack. Attack! Anong ginawa ng Team Kalingap doon? Pagtulong, help. Hindi attack. Doon pa lang sa sinasabi mong ambush, sinungaling ka na. Tapos sasabihin mong sinungaling si Kalingap Rab? Damage control? Ikaw yung sinungaling dito. Hindi mo alam? Ay, sus, kainaman ka talaga, Kaya ako naniniwala talaga ako kay Kalingap Rab na kayo ay Nagmumukha silang mga tanga sa ginagawa nila. Di ba may pa-damage control ka pang nalalaman? Pero yung ambush di mo alam? Ikaw yung sinungaling kasi sinasabi mong ambush yung ginawa ng Team Kalingap. Okay?
So, ibig sabihin, di mo alam ibig sabihin ng ambush. Inambush daw ng Team Kalingap. Oo. Yung pamilya ni Andrea. Sus. Ano po? Pero yun nga, nagpaalam po si Kalinga Rain, then sinabi sa magpa-vlog. Ano po? Correct observation yan. May gusto silang palabasin sa subtitles nila. Yes, meron. Yun yung messaging na gusto nilang paabot sa tao. Ano yung messaging nyo? Na may problema itong si Andrea. May problema naman talaga. Makikita naman sa video May problema naman talaga, kakaibang kilos. 'Di ba? Anong gusto nyo? Walang problema, ganon. Tapos sasabihin mo sinungaling si Kalinga Prab. Habang ikaw nagsisinungaling. Antindi mo, Boy Rimit. Antindi mo, Mang Rimit Sasabihan mo yung kapwa mo na sinungaling habang nagsisinungaling ka din. Antindi Antindi nun Uy, aray mo. Huwag mo sabihin hindi ka sinungaling. Sinabi mo, na inambush ng Team Kalingap si Andrea doon. Di ba? Wala naman kami nakitang pag-aambush doon. Surprise meron. Pero yung sinasabi mong andok kasi ambush, kasinungalingan. Hindi mo alam yung meaning ng ambush. Hindi ka. Real talk tayo, doon lang tayo sa totoo at doon lang tayo sa katotohanan. Di ba? Kasi mahirap yan pinaparatangan mo ang Team Kalingap na ng ambush ng beneficiary. Mahirap yan. Kahit na ang ginawa ng Team Kalingap ay pagtulong. So, ibig sabihin yung pagtulong, pang-ambush. Saan ka lang yan? Teka lang, iniba nyo na meaning ng ambush? Hanep, kala ko naman matalino talaga to. Ambush na lang, di pa alam. Sus. Yun yung mensahe na gusto niyo ipaabot sa tao? Anong yun? Yun naman talaga yung totoo ay. Kitang-kita naman sa vlog, nakakaiba yung kinikilos ni Andrea. Hindi nyo nakita? Mismo subtitle nakakarampot. Ginawa mong issue? Parang ano ka na? Desidido ka na talaga. Talagang, kumbaga parang anong-ano ka na. Oo. Na bigla-bigla na lang siya tumatawa. Bigla-bigla na lang siyang umiiyak. Di ba yun naman yung nakita sa video? Di ba? Baka sabihin nyo scripted na naman. Kayo na mismo nagsabi at nakapansin, no, na hindi alam yung pagpunta. So hindi, ibig sabihin hindi scripted. Di ba? Night of the Silver Rose, shoutout sa'yo. Pero yun nga, nagpaalam po si Kalinga Rain, then Nagpaalam si Kalinga Rain. Ibig sabihin, si Kalinga Rain is may usapan na sila nung nanay o kung sino man doon, no? Ibig sabihin, buo na yung usapan at nagkasundo na pwede nang i-vlog si Andrea. Kasundo. May kasundo na. Nagkasundo na. May usapan na. Kaya nga nasabi ni Kalinga Prab na pumayag Di ba? sinabi sa akin na Rain na pwede na daw i-vlog. Si Rain mismo nagsabi kay Kalinga Prab na pwede nang i-vlog. Hindi naman si Kalinga Prab mismo yung contact doon kay nanay, di ba? Si Kalinga Rain. Pero bakit ang binabanatan mo si Kalinga Prab? Aray mo. Di ba? Katulad doon sa subtitle, may editor si Kalinga Prab. Pero binabanatan mo si Kalinga Prab. Aray mo. Hindi masyadong halata,
hindi masyadong halata na obsessed ka na kay Kalingap Rab. Sige ha. Punta po kami. Na, Oo. Si Rain, ang sabi ngayon lang nabasa, Ito. Ngayon daw lang nabasa. Ngayon lang nabasa, sabi na nanay, Ito pa isang kasinungalingan ito. Sabi niya dito sinabi daw nung nanay ni Andrea na ngayon lang nabasa kahit wala namang ganong sinabi. Tingnan nyo. Pahiya to. Oo. Mm. Kaya yung iba. Alam niyo na pupunta po kami ngayon? Hindi. Hindi po. Nabasa ko po yun ni Kuya Ray. Narinig nyo? Walang sinabing ngayon lang nabasa yung message ni Kuya Rain. Walang ganon, karimit. Another pagsisinungaling na laman yan. Ang sabi mo, sinabi nung nanay na ngayon lang nabasa. Pero wala kaming narinig na sinabi nung nanay na ngayon lang nabasa. Ang sabi nung nanay, nabasa ko lang yung ni Kuya Rain. Nabasa ko lang yung ni Kuya Rain. Hindi sinabi nung nanay na ngayon lang nabasa. Another pagsisinungaling mo na naman yan, Mang Rimit. Ayusin mo kasi. Kaya yung iba. Ayan Nasa, punta po kami. Ayan Si Rain, ang sabi ngayon lang nabasa, Ginagawa mong sinungaling yung nanay ni Andrea. Pero ikaw yung sinungaling. Di ba? Ang dami mong lapses dito, ang dami mong pagsisinungaling na ginagawa dito sa live mo. So paano ka papaniniwalaan ng viewers mo niyan? Sa mga viewers nito, naniniwala kayo dito? Ayan nilalabas ko yung kasinungalingan ng pinapanood nyo na si Mang Rimit. Baka sabihin nyo ako yung sinungaling. Ay pinaparinig ko lang sa inyo. Lahat ito, katotohanan, real talk. Ayan lahat ng dito guys. Ayan Ngayon lang nabasa, sabi na nanay, Ngayon lang daw nabasa, sabi ng nanay. Sige nga, parinig nga ulit. Nasaan? Kaya yung iba. Alam niyo na pupunta po kami ngayon? Hindi. Hindi po. Nabasa ko po yun ni Kuya Ray. Nasaan yung ngayon lang nabasa na sinabi ng nanay? Nagsabi ng ngayon, si Kalingap Rab. Si Kalingap Rab ang nagsabi na, alam niyo po ba na pupunta kami ngayon? Nagkadalito-lito ka na. Pero yung nanay, walang sinasabi na ngayon lang nabasa. Ano sasabihin mo dito? Anong palusot mo ngayon yan? Sinabi mo na sinabi nung nanay na ngayon lang nabasa. Ginagawa mo sinungaling nanay. Kahit ikaw yung nagsisinungaling dyan. Anong palusot mo ngayon yan? Nabasa ko lang po ngayon. Nabasa ko lang po. Nabasa ko lang. Yun lang. Nabasa ko lang. Walang ngayon lang nabasa. That means wala siyang reply. That means wala siyang reply. Paano mo nalaman na wala siyang reply? Sa argumento mo na pagpunta. Kasi yung pagbablog kay Andrea, wala kang katibayan doon na hindi pumayag yung nanay. Pero kami, may katibayan kami. Na mismong si Kalingap Rab na nagsabi na pumayag. Sa usapan nila ni Sir Rain. Hindi naman sasabihin ni Kalingap Rab na pumayag yun kung hindi naman talaga totoo. Di ba? Hindi man kailangan magsinungaling ni Kalingap Rab. Kasi sabi nga ni Kalingap Rab, kung hindi pumayag yun, ba't nila ibablog yun? Marami pa silang pwedeng i-vlog. Tama? Sa sobrang busy nila, nagawa pa nilang i-vlog pa rin si Andrea. Pero minamasama nyo. Ginagawa nyong ambush. Pinagmumukan yung sinungaling yung nanay. Animal ka talaga. Ano sasabihin mo ngayon? Ano ba yan? Pag sinabi niyo punta kami dyan, punta kagad kayo kahit sabihin na hindi po. Bakit? Sumagot yung nanay ng hindi po? Tanong ko sa'yo, sumagot ba yung nanay na hindi po?
At yung chat na yon ni Rain, paano mo nasabi na yun yung chat ni Rain na papunta sila? Paano mo nasabi na ang chat ni Rain doon ay papunta sila? Ha? Kahit walang reply dahil kalingap ka, dahil si kalingap Rab ka, dahil pagmamay-ari mo yan, Oh, sino nagsabing pagmamay-ari? Sinabi ba ni Kalingap Rab na pagmamay-ari nila si Andrea? Magpakita ka ng video. Kung sinabi ni Kalingap Rab na pagmamay-ari si Andrea. Ah, ikaw lang ang nagsabi niyan. Ngayon, dahil sinabi mo yan, iisipin ng viewers mo, ay ganun pala ang Kalingap? Sinasabi nila na pagmamay-ari si Andrea? Tingnan mo. Diba? Tingnan mo. Kahit na sa inyo galing yung salitang yun na pagmamay-ari, na wala naman sinasabi ang Kalingap, ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, si Kuya Bal, na pagmamay-ari nila to, pagmamay-ari nila yun. May narinig ba kayo na nagsabi si Kalingap Rab na pagmamay-ari nila si Andrea? Ang naririnig ko, beneficiary nila. Hindi nila sinasabing pagmamay-ari. Another kasinungalingan mo na naman, Mang Rimit. Sige, patunayan mo na may sinabi silang pagmamay-ari nila. Kasi kung hindi, sinungaling ka talaga dahil ito sinabi mo, ang linaw. Oh. Another pambibintang mo na naman yan. kalingap ka, dahil si kalingap Rab ka, Oh. dahil pagmamay-ari mo yan, Oh, ikaw nagsabi niyan. Dahil sinabi mo yan, isisisi ka sa Team Kalingap. Kahit wala naman sinasabi ang Team Kalingap na pagmamay-ari nila yun. Ikaw naman nagsabi. Dahil sinabi mo na pagmamay-ari nila yun, ikaw nagsabi, ikaw bumuo ng issue. Oh. Nasasabi, ay, sinabi ng Team Kalingap yun na pagmamay-ari nila yun. Oh, nasaan yung video? Nasaan yung na sinabi nila yun? Oh. Paninira na naman. Tapos sasabihin, hindi nyo sinisiraan. Ano yan? Ang dami niyong paninira, Mang Rimit, to. Sinasabi mo na pagmamay-ari. Sinasabi mo dyan na sinasabi nilang pagmamay-ari nila. Kahit wala naman sinasabing pagmamay-ari nila, si Kalingap Rab, si Kuya Bal, ang sinasabi nila, beneficiary nila. Which is totoo naman, hindi yung kasinungalingan. Sinasabi nilang beneficiary nila yun, totoo. Pero yung sinasabi mo, na pagmamay-ari, kahit wala namang silang sinasabing pagmamay-ari nila, ikaw nagsasabi, yan ay kasinungalingan. Di ba? O another kasinungalingan na naman. Ilang kasinungalingan na ginawa mo dito? So, Mang Rimit, Boy Tanong, Boy kasinungalingan ka na. Oh. Pagmamay-ari, kahit wala... Ikaw nagsabi niyan, boss. Ikaw nagsabi niyan, boy. Oh, ikaw nagsabi niyan, boy. ang reply. Todo sigaw-sigaw ka pa. Ano ba yan? Pag sinabi niyo punta kami dyan, punta kagad kayo, kahit sabihin na hindi po. Kahit walang reply dahil kalingap ka, dahil si kalingap Rab ka, dahil pagmamay-ari mo yan, produkto niyan, Ginawa mo pang produkto. Ang Kalingap ba, sinasabi nilang produkto nila yon? O yan. Pagmamay-ari at saka produkto. O, dalawa. Kasinungalingan. Dito, dalawang kasinungalingan magkasunod, oh. Pagmamay-ari at saka produkto. Wala sinasabi ang Team Kalingap na ganun. Mami Chupi, hello. Na pagmamay-ari nila o produkto nila yon. Beneficiary, Mang Rimit, ano ba? Bakit binabago mo? Bakit kailangan mo sabihin yan na ganyan yung sinasabi ng Kalingap na pagmamay-ari, produkto? O, ano iisipin ng mga viewers mo? Ay ano, nako, yung Team Kalingap, pagmamay-ari nila to. Produkto lang pala nila to. Yun yung tingin nila. Pero si Mang Rimit ang nagsabi nun, hindi ang Team Kalingap. Oh, di pambabash. Yun yung focus niya para mabash ang Team Kalingap. Yung mga tanga at bobo naman na viewers niya, ay, itong Team Kalingap ay mga produkto lang palang tingin nila doon.
At pagmamayari pala nila yon? Bakit gano'n naman at ginawa nilang house in lot yon? Di ba? Sa mga ganitong reactor, nagiging bobo yung mga nanunood sa kanila. Akalain mo ba naman, pinaunahan na ang Team Kalingap? Si Mang Rimit po nagsabi niya na produkto, pagmamayari, wala pong sinasabi ang Team Kalingap na ganyan. Si Mang Rimit po nagsabi. So, ang tingin mo kay Andrea, sa pamilya ni Andrea, ay ari-arian at produkto, tapos pinagtatanggol mo? What the fuck? Iniisip mo na ari-arian at produkto lang yung mga yung mga pinagtatanggol mo ko. O inaano mo, 'di ba? Syempre pinagtatanggol mo kasi sinisiraan mo ang Kalingap eh. 'Di ba? Kumbaga parang nandun ka nakaano. So anong kaplastikan 'yan? 'Di ba? So parang si TQ ganun yung tingin mo din.